So mga tol, alam na nga po ng karamihan na panalo ang pambato natin na si Olympian Charlie Suarez sa laban niya kahapon kontra sa matigas na si Johan Vasquez ng Dominican Republic. Nakuha ng Pinoy ang panalo via unanimous decision sa score na 98-92 at 97-93. Napag-alaman nga po natin mga tol na na-injured pala ang kanang kamay ni Charlie Suarez, pero hindi pinahalata ng Pinoy na masakit ang kamay niya, bagkus ipinangsusuntok pa niya ito sa kalaban. Kaya kung mapapansin mga tol, minsan nagsasout po itong si Suarez. Maganda nga po ang pinakitang footwork ni Suarez at magaling talaga umilag. Iba talaga maglaro ang Olympian, hindi lang basta bara-bara. Talagang may galing si Suarez. Pero kung hindi na injured si Suarez, ano sa palagay nyo? Mananakaut kaya niya itong si Vasquez? Samantala, matapos nga pong bigong maagaw ng kababayan natin na si Garen Jagan ang titulo ni Puerto Rican Oscar Culaso sa laban nila kahapon na ginanap sa baluarte ni Culaso. Marami na naman po ang mga Pinoy fans ang nambabash dito kay Jagan dahil parehas umano sila ni Jerusalem na sumuko sa laban. Kung matatandaan kasi natin mga tol, yung pagkatalo ni Jerusalem, parehas na parehas dito kay Jagan. Parehas silang pinasuko ni Culaso at hindi na nagawang ipagpatuloy pa ang laban. Ika nga po ng mga boxing fans mga tol, matindi talaga itong si Culaso. Pero ang katapat umano nito ay walang iba kundi ang sumisikat sa Pinas ngayon na si Mel Fajardo. Gusto ng mga Pinoy fans mga tol na itong si Mel Fajardo ang harapin ni Culaso. Subalit gustuhin man ng mga Pinoy fans na maglaban ng dalawa, hindi po mangyayari yan sa ngayon dahil sa light flyweight or 108 pounds lumalaban si Mel Fajardo, habang si Oscar Culaso sa minimum weight class lumalaban or 105 pounds. Maaari lang maglaban ang dalawa mga tol kung aakyat itong si Culaso ng timbang para harapin si Mel Fajardo. Sa kabilang banda naman mga tol, nasa Japan na po ngayon ang kampiyon natin sa IBO World Flyweight na si Dave Apolinario. Kapansin-pansin nga mga tol na kasama ni Dave Apolinario ang handler ni Naoya Inoue na si Hideyuki Ohashi. Kung matatandaan mga tol, pumirma si Dave Apolinario ng co-promotional agreement sa Ohashi Promotion. Kaya po nasa Japan si Dave Apolinario dahil may nakatakda po siyang laban sa August 30. Haharapin niya ang Mexican fighter na si Brian Mosinos. Sa kabilang dako naman mga tol, Unified Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales bumalik na sa Amerika para doon ipagpatuloy ang kanyang pag-iinsayo. Nakatakda naman po niyang harapin ang Unified WBO at WBC Super Bantamweight World Champion Naoya Inoue sa December para sa undisputed clash. Kung maipanalo yan ni Marlon Tapales, magandang pamasko yan. At isang history ang magagawa niya dahil siya pa lang ang kauna-unahang magiging undisputed na Pinoy kung sakali. Sa ibang balita naman mga tol, napalaban nga po noong August 26 sa Dubai ang isa nating pambato sa Bantamweight Division na si Herlan Gomez. Tinapos niya agad sa round 1 ang Indiano na si Vikas Dahiya. Isang liver shot nga po ang kumonekta sa kalaban, dahilan para masaktan ito at hindi na kinaya. Kaya hininto na ng referee ang laban. Umabante na ngayon ang record ng Pinoy sa 10 wins and 1 loss with 7 knockouts, habang bumagsak naman ang record ng Indiano sa 6 wins, 3 losses and 1 draw with 4 knockouts.